Pilipinas ang ating oras, 10:12 ng umaga. Sit back, relax, at makipagkulitan sa inyong favorite besties tuwing Sunday morning. Samot-saring usapan, anything from A to Z. Sagot na yan ng Diyosa ng Bayan, Diyosa Cruzat, at ng nag-iisa hiyas ng radyo, Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Huntahan. Magandang araw ng Linggo, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw, Pilipinas! Kumusta po kayo? Araw-araw kailangan natin kumustahin ang bawat isa sa atin kung okay pa ba. Ready na ba ang everyone? Ready na ba ang lahat para bukas? Pero bago ang lahat ng yan, welcome po muna sa inyong favorite Sunday morning habit. Ito po ang Huntahan with your favorite besties. Ako po si Diyosa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Nag-uulat pa rin po para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maliban sa pangungumusta kung handa na ba ang lahat na i-practice ang ating karapatang bumoto, ang ating pagiging Pilipino. Bukas na po iyan. Pero syempre hindi natin kakalimutan sa programa natin, Beshi, ang batiin ng isang maligayang araw ng mga ina. Happy Mother's Day. Today is May 11, 2025. Happy Mother's Day po sa lahat ng Mudrakels. Mama, ano pa ba? Mommy. Yeah, nanay. Mother Earth. Yan. Pangungunahan ko na ha, babatiin ko na ng isang... Ngayon na tayo magbabati. Sige. Isang maligayang araw ng mga ina sa aking Mother Earth dyan sa Lucena City kay Victoria Cruzat. At syempre, Beshi, Happy Mother's Day din sa aking kapatid, Aubrey, and sa aking isa pang kapatid na si Abigail. Happy Mother's Day po. 3 sa aming pamilya ang nanay. Sa inyo ba? Syempre, pangungunahan niya ng aking nanay, ang Dakilang aking ina. mama, ang aming ilaw ng tahanan, Mama Gina, happy Mother's Day. Syempre sa akin ding kapatid, si Ate Abi, sa asawa ng aking mga kuya, Ate Lira and Ate Rona, happy Mother's Day. At syempre sa aking Mami Jeline, happy Mother's Day. Yan. Sabi nga ng Spice Girls, Mama, I love you. Happy Mother's Day din sa aking beshi dyan sa Lucena City kay Mariel Berano. Yan. Na ngayon ay nagdadalang tao. Mother na din siya. Happy Mother's Day, beshi. Ay, sige. Sige, go. Ihabol si sister. Ikaw muna. Hindi ako, wala na ako. Wala ka na. At syempre, yung mga tita ko din dyan, si Auntie Day. Happy Mother's Day po. Yes. Oo nga pala, yung mga tita-ers mga natin. tita ko, mga sa Hesoro and Carrascal family. Happy Mother's Day din sa lahat ng mga ina na Cruzat family dyan sa Ginyangan, Quezon. Tsaka sa mga Dichosa family dyan sa North Cotabato. Pigkawayan na North Cotabato. Maligayang araw ng ina sa aking mga aunties. Yan. Kay Lola ko, Lola Daging, Happy Mother's Day po. Sa aking lola na nandyan sa heaven, happy Mother's Day sa aking dalawang lola. Siyempre, ang babati natin ay yung mga apelido na, yung mga angkana natin para walang magtampo. Yan. Mahirap na. Happy Mother's Day din sa lahat ng mga kasama natin dito sa News Center. Kay Ma'am Milky at kay Ma'am Let. Happy Mother's Day po. Tsaka syempre kahit wala sila dito, yung iba na nasa kanila. Happy Mother's Day din sa lahat-lahat na wala po kaming nakakalimutan. Ito pong pagbati namin ay para po sa inyong lahat. Yes. May regalo na ba ang everyone? Naku, Ikaw ba, Beshi? Meron ka na ba sa inyong mama? Nagpadala na ako. Wow!
Uy, hindi okay lang yan. Kahit simple lang, mapaligaya mo lang sila sa pamamagitan ng foods. Kung ang Mother Earth yun naman mahilig sa bulaklak, Ayan. pwede naman yan. Kahit kung wala tayong pambili, mamitas doon sa pwedeng pitasan. Bawal doon sa bawal, ha? Talaga. Ano ba? Letters. At saka alam mo, yung simpleng maging mabait ka lang na anak. Yes. Regalo na yan sa iyong nanay. Tulungan lang siya ngayong araw sa mga gawaing bahay. Huwag stressin. Yan. Lalo na sa mga bata-bata dyan. Uy, baka naman wag nyo nang paglabahin ngayong araw. Oo nga, porket linggo ay paglalaban nyo pa inyong mga nanay. Pagpahingahin nyo naman. Yes. Pwedeng i-massage ang mga likod ng nanay. Para ang ulo, para mawala ang init ng kanilang mga ulo. Lahat po nung pwede nating iregalo, material man yan or hindi, tatanggapin niya ng ating mga ina. Pero syempre dito pa rin po Ay, sa... Bessie, wait lang. Ang aking pamilya dyan sa Magallanes ngayon ay hindi ata nila napakinggan kanina. Oo, sige, ulitin natin para wala tampuhan. Oo, syempre sa aking Mami Jeline, happy Mother's Day. I miss you. Yes. Pero ngayong araw ng mga ina ay nakatutok pa rin po ang DZRH para sa idaraos na desisyon 2025 elections. Bukas na po iyan. Tututukan pa rin natin yan dito sa programang Huntahan. Mamaya mag-a-update tayo. Meron tayong mga provincial reports sa ating mga provincial correspondents dyan. Hingi tayo ng update sa sitwasyon sa kanilang lugar at syempre yung mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Mamaya pa rin po yan sa pagbabalik ng Huntahan Pilipinas ang ating oras 10:19 ng umaga. Kayo'y nakatutok pa rin, nakikinig at nanonood sa programang Huntahan dito sa DZRH. Ako pa rin po si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. 10:24 ng umaga, puntahan natin ang mga pinakahuling balita na ating tinutukan nandito sa DZRH. Simula na ngayong araw ng linggo ang nationwide liquor ban, isang araw bago ang desisyon 2025. Paalala ng Commission on Elections, tapos na rin dapat ang pangangampanya ngayong Mayo 11. Pinaalalahanan ng poll body ang mga kandidato na magbaklas na ng campaign materials na baka makonsidera umano itong pangangampanya pa rin. Patitindihin naman umano ng Philippine National Police ang pagbabantay sa vote buying na pinangangambahang lumala bago ang mismong botohan. Kaugnay ho niyan, ipinatupad na kahapon ng COMELEC ang money ban. Sa ilalim ho ng kautusan, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng pera ng higit sa ₱100 milyon habang may dalang campaign materials. Ang tanging exemption lamang dito ay ang mga cashier at treasurer, pero kailangang may dala silang patunay na may kinalaman ito sa kanilang trabaho. Kaugnay nito, dinagdagan pa ang mga COMELEC checkpoints upang matiyak na lahat ay sumusunod sa naturang patakaran na layong maiwasan ang vote buying. Itinanggi naman ng Commission on Elections ang kumakalat na press statement na nagsasabing diskwalipikado ang Bayan Muna Party List sa desisyon 2025. Ayon sa tanggapan, walang inilalabas na resolusyon ang Commission and Bank, kaya opisyal pa rin kandidato ang naturang party list group. Babala ng COMELEC, maaaring mapatawan ng parusang paglabag sa Omnibus Election Code ang nagpakalat ng press statement. Mariing itinanggi ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang mga kumakalat na post sa social media na nag-e-endorso ito ng mga tumatakbong kandidato para sa 2025 midterm elections.
Ayon kay CBCP Secretary General Bernardo Pantin, hindi nag-e-endorso ng partikular na kandidato ang simbahang Katolika at sa halip ay nagbibigay ito ng moral at panlipunang gabay upang matulungan ang mga Katoliko sa responsableng pagboto. Ito ang kanilang tugon sa kumakalat na umano'y liham na pirmado ni CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David na sila ay nag-e-endorso ng ilang senatorial candidates. Naka-full alert na ang Manila Electric Company para sa Desisyon 2025 midterm and local elections. Ayon sa Meralco, naka-standby na ang mga crew at tauhan nito para sa higit 3,000 polling at canvassing center na sakop ng franchise area. Nakahanda namang i-deploy ang higit 160 generator sets at 470 floodlights sa mga strategic area sakaling magkaroon ng issue. Tiniyak ng Meralco na ininspeksyon na nito ang mga gagamiting presinto bago pa man ang araw ng botohan. Hinimok naman ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL ang publiko na tumulong sa pagbabantay sa bilangan ng boto sa Mayo 12 o bukas iyan araw ng eleksyon. Ayon kay NAMFREL National Council Member Maricol Acol, pwedeng kunan ng larawan ang QR code ng election returns na ipapaskil sa labas ng mga presinto oras na matapos ang botohan. Sinabi ni Acol sa DZRH na maaaring i-upload ang litrato sa website ng NAMFREL na sila namang magpoproseso nito. Sa ganitong paraan, anya, magagawang umanong mabantayan ang lahat ng presinto kahit 60% lang ang pinayagan ng COMELEC para tauhan ang watchdog. Pakinggan ho natin si Acol. Volunteers na we call that crowdsourcing, meaning to say, kahit na sino, pwede kumuha ng picture, ipadala sa amin at ang software namin, ang program namin, ang magbibilang nito. And don't worry about duplicates or triplicates. Nakahanda na ang mahigit 300 sundalo upang tiyakin ang mapayapa at maayos na Desisyon 2025 sa Metro Manila bukas araw ng halalan. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala, kabuang 329 na personnel ang itinalaga sa National Capital Region bilang bahagi ng contingency o standby force para sa pambansa at lokal na halalan. Ang contingency force ay binubuo ng mga Civil Disturbance Management, CDM teams, K9 units, Explosive Ordnance Disposal o EOD teams at ang mga espesyal na pangkata para sa medical at chemical, biological, radiological and nuclear emergencies. Bukod pa rito, 31 military assets gaya ng mga truck at ambulansya ang nakaantabay sakaling kailanganin sa panahon ng eleksyon. Target naman ng Commission on Elections na maresolba hanggang June 30 ang disqualification petitions na isinampa laban sa 15 kandidato dahil sa hindi pagsunod sa tamang sukat ng campaign materials. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, sinulatan na nila ang mga ito para tanggalin ang campaign materials, ngunit hindi pa rin sumunod kaya't napilitan na ang Task Force Baklas na mag-file ng kasong disqualification. Sa ngayon ay naraffle na sa iba't ibang COMELEC divisions ang mga kaso. Nilinaw naman ni Garcia na ang disqualification case ay hindi nangangahulugan na automatic disqualification ng kandidato. Tiniyak ng pambansang pulisya na handa na itong tumugon. Handa nang tumugon sa eleksyon pero mananatili pa ring non-partisan o hindi sausaw sa politika. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jane Fajardo na nakakalat na ang higit 163,000 tauhan ng hanay sa buong bansa. Bukod pa rito, ang higit 3,600 na pulis na magsisilbing Special Electoral Board members na nailipad na rin sa Bangsamoro Region. Hanggang noong May 5, 370 ang natukoy na election areas of concern kung saan 35 ang nasa red category. Pakinggan po natin si Police Brigadier General Jane Fajardo.
na ang PNP po ay mananatili pong neutral, political at non-partisan para po masiguro po na wala po tayong hindi po sa atin manggagaling namang instigation na magkakaroon po ng gulo. At kung meron man po kayo na malalaman na sino mang pulis, kahit po yan ay isang non-commissioned officer o mataas na opisyal ng PNP, ay iparating niyo po kaagad sa atin yan dahil utos na po ang ating Chief PNP. Zero tolerance po tayo sa partisanship sa hanay po ng ating kapulisan. Magde-deploy naman ng higit sa 2,000 volunteers ang Philippine Red Cross sa buong bansa para sa 2025 midterm elections. Ayon sa PRC kabuang 2,260 volunteers ang kanilang ipakakalat kasama ang 28 emergency vehicles, 103 foot patrol unit at 51 na mobile unit. Layunin nitong matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang halalan. Mayroon namang standby na 38 na ambulansya ang Red Cross, bukod pa sa 178 na ambulansyang naka-alerto sa kanilang local chapters. Mayroon ding nakakalat sa buong bansa na 291 first aid stations at 146 welfare desk sa mga airport, terminal, mga mall, paaralan at iba pang lugar. Walang dapat pangambahan ang mga botante sa gagamiting automated counting machines para sa desisyon ng 2025 elections. Ayon sa founder ng Scam Watch Philippines na si Art Samaniego Jr., kompleto sa mga safeguard measures sa mga makinang gagamitin. Ipinaliwanag rin ni Samaniego na hindi naman nakakonekta sa internet ang ACM at one-way transmission lang ang kaya nitong gawin. Narito po ang pahayag ni Samaniego. Isa pang protection ng makinang to ay one-way yung pagpapadala. Ibig sabihin, ang gagawin niya lang mag-transmit, hindi siya pwede mag-receive ng kahit na anong data. Bukod dito, mabilis din aniya ang pag-transmit ng data. Kaya wala nang pagkakataong ma-hack ito oras na maikonekta ito sa transmission network. Sa iba po nating balita, magandang balita ho, good news sa ating mga motorista. Asahan na ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes pagkatapos ho yan ng eleksyon. Sa pagtaya ng kumpanyang Unioil, 80 centavos hanggang piso ang posibleng tapya sa kada litro ng diesel. Habang may bawas din na 20 centavos hanggang 40 centavos ang kada litro ng gasolina. Una rito, sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na bunso dito ng inaasahang pagtaas ng oil production sa susunod na buwan at epekto ng taripa ng Amerika. Pilipinas ang ating oras, 10:34 ng umaga. Dito po sa DZRH ay hindi kami magsasawa magpaalala kung ano nga ba ang mga dapat at hindi dapat gawin, lalo na bukas na po iyan, mismong araw ng eleksyon. Kaya naman ang papasadahan namin ni Beshi Wina ang ilang mga paalala sa mismong araw. Bukas po yan, desisyon na 2025. Ano-ano nga ba yung hindi dapat na kalimutan ng ating mga kababayan? Ano nga bang oras? Baka naman mamaya hindi kayo naka-alarm. Yung mga kababayan natin na nakasama sa vulnerable sector, yan po ay yung mga persons with disability, mga nakatatandang sektor, o yung mga buntes, yan, kasama yung kanilang assistors. Pwede po yan kapag yung assistors ng senior citizens ay rehistrado sa kaparehong polling place. Anong oras nga ba ang kanilang punta sa mga presinto? Ayan, mga nabanggit mo, Beshi, ay pwede na silang pumunta o pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Yan ang tinatawag nating early voting hours. Yan. Kaya wag po natin kakalimutang gisingin ng maagap ang mga botante natin kabilang sa vulnerable sectors para ma-practice natin ang ating karapatan na bumoto bilang isang Pilipino. Para maiwasan din natin, Beshi, ang init. Oo, yun. Kaya
Kaya binigyan na ng komisyon ng ganitong privilege ang mga kabilang sa vulnerable sector kasi para maiwasan din yung mga pwedeng mangyari. Katulad ngayon, mainit ang panahon. Haba ng pila. O parang maiwasan ang parang inconvenience para sa kanila. Pero sa mga regular na mga botante, magsisimula po ng alas 7 ng umaga hanggang alas 7 din ng gabi. Kaya wag po tayong pakampante, maaga pa, maya-maya na ako. Paano kung mahaba pala ang pila? Ikaw pa naman ang tipo ng tao na mabugnotin. Naranasan ko yan, sobrang haba ng pila. Pero yung pinila natin ay huwag natin sayangin, kaya tayo yung magtiyaga para na mabigay natin ang ating boto. Ano pa ba ang mga pwede nating ibigay na paalala sa ating mga listeners? Ito, i-verify ang iyong voters registration status. Baka naman, Beshi, pipila ka. Basta siguraduhin nyo lang kung rehistrado ho kayo bago ho. Ay, tapos na eh. Tapos na magparehistro, i-check. Baka kasi pipila ka, yung pala, hindi ka naman pala registered voter. Sayang lang ang inyong pagod, ang pagtitiis sa pila, ang pagtayo ng matagal. Speaking of that, huwag po natin kalimutan magbaon ng tubig. Yan. Bimpo. Para pag sobrang pawis na, pwede may pamunas tayo. Oo. Siyempre, pangalawa dyan, Beshi, alamin ho natin ang ating presinto para pagdating natin doon, smooth transaction. Paano ba? Ganito kasi yan, Besh. May ano ako. Yung Mother Earth ko kasi, dahil sa sobrang tuwing eleksyon siya bumoboto, alam na niya. Memorya na niya. Kasi isa lang naman yan, Beshi. Yes, oo. Diba? Kung lagi mong pinapractice ang karapatan mong bumoto, sanay ka na, alam mo na kung saan ka pupunta. Paano, Besh, kapag yung mga baguhan, anong gagawin nila? Ay, sa mga bago ho dyan, pwede ho natin mahanap online o makita online. Gamitin lang ho natin yung precinctfinder.comelec.gov.ph. Diyan ho ay ilalagay lamang iyong buong pangalan, birthday, lugar, at saka lugar ho ng rehistrasyon. Ganun lang siya, Beshi. Kung saan ka nagpa-register. Tama. Lalabas naman siya kung saan, kung ano ang precinct, ang number mo. Lalo na, Besh, kapag nakalimutan nila yung, alam mo yung, kapag araw ng election, lagi parang meron tayong meme online. Tapos meron yung parang mahabang cut ng comment, sabi, kabado ka na ba? Hindi mo to makita? Kasi nandun nakalagay yung anong presinto mo eh. So nawala ko yung ganun ko. Pero nung nakaraang election, nagamit ko naman itong precinct finder na to. Pero alam ko, Besh, nung nakaraang halalan din, nung para sa tama ba ako, barangay? BSKE. Oo, yung si BSKE. Nakalimutan ko din kung ano ang akin. So, pagdating ko doon sa school, kung saan boboto, meron naman silang print out. Tama. Yan. So, mahirap nga lang doon. kasi maliliit maliliit. Maliliit naman talaga siya. Pero, nakapagboto naman ako. Ang kagandahan, parehas kami ng presinto ng sister ko. Kaya okay lang. Pero dahil meron nga nitong precinct finder na maraming salamat, Comelec, napadali ang trabaho ng mga nakawala ng kanilang papel. May iwasan na ang mag-worry kasi meron na tayo online. Ito pa. Kahit alam mo na ang iyong presinto, kinakailangan magdala ng government-issued ID, magdala ng valid ID. Pero hindi sinasabing yung sinabi ng Comelec, Beshi, na fake news ho iyon ha, na ang kailangang dalhing ID o ipakita yung national ID. Yung national ID. Kahit anong government-issued ID po yan. Kahit naman hindi araw ng eleksyon, sa ordinaryong araw lang, pinapractice ko siya, Besh, magdala lagi. Kailangan meron tayong laging dalang valid ID sa ating wallet. Kasi hindi natin alam kung anong emergency. Yan. Ano pa ang kailangan maalala ng ating mga kababayan dyan? Ay, syempre, eto, Beshi, dito lang pwede. Sa halalan lang pwede ang kodigo. Bakit? Bakit itong college kami pwede open notes? Yun open notes, pero wala kang notes. So, wala kang i-open. Anong tawag doon? Stock knowledge. Pwede. Sige, go ahead. Pero yan, Beshi nga, bukas pwede ho tayo magdala ng kahit maikling papel. Maliit. Maliit na papel. Kasi doon po nakasulat kung sino ang inyong iboboto. Para ho, maiwasan din ho makalimutan natin yan. At saka para mabilis ang transaksyon ho ng pagboto. Okay. Tsaka maiwasan din, Beshi, yung namamali. Kasi syempre, halimbawa, na-shade mo na ito, tapos yung sa baba pala yung iboboto mo, edi Kaya double check po tayo lagi. Parang lang yan din pag nag-e-exam ng college, dapat nasa utak mo letter C ba, ang bibilugan mo, ang i-shade mo. Dapat make sure
para hindi naman tayo mag-overvote. Yan. Kasi tapos bilangin natin. Yan pa Beshi, yan pa ang sinasabi nating bilangin. Mamaya Tututukan natin yan kung ilan ba talaga dapat ang shade mo para sa ganitong posisyon. Siguro naman, paulit-ulit na kami. Alam niyo na yan. Pero, nandito pa rin kami para kayo ipaalalahanan. Pero bago ang lahat ng yan, tayo muna ay maghanap o buhay. Pilipinas ang ating oras, 10:44. Don't move a muscle. Sa mga ngayon lang po, inon ang kanilang radio station, ang kanilang mga radyo, at ang kanilang YouTube channel, Facebook. Kanina po ay nagbigay kami ni Beshi Wina ng kaunti o maikling background ng mga dapat matandaan, pangapaalala para sa mga botante na magdedesisyon na bukas. Desisyon 2025. Ngayon naman pasadahan natin kung ano ba yung mga dapat nilang iwasang gawin. Kanina nabanggit ko yung overvoting. Tama, di ba? Yan. Hindi pinapayagan ang pagshade ng higit sa nakatakdang bilang ng kandidato para sa bawat posisyon. Pero pinapayagan ang undervote o hindi pagboto sa ilan. Sa senatorials, hanggang 12 po. Wag na wag po tayong mag-shade ng hanggang 13. Pwede po mas mababa pa sa 12. Yan. Party list? Party list, Beshi, isa. Yan. Isa lang ho. Baka ma-overwhelm kayo sa dami na inyong sinusuportahan. Dami na nakikita ninyong makakatulong sa ating bayan. Pero inahinay lang po, isa lang po ang pwede nating i-shade na iboboto natin for party list. Yan po yung ating national position. Sa atin naman, mga local position, alam naman natin yan. Matagal na natin ginagawa yan. Isa lang naman ang mayor. Isa lang naman ang vice mayor. Isa lang din ang governor. Provincial governor. Yan. Alin pa ang mga hindi dapat na tandaan o gawin ng ating mga kababayan? At syempre to Beshi, huwag kong umalis na hindi natatatakan ng indelible ink after mag-vote, after bumoto. Kasi sabi nga ho, pagkatapos bumoto, siguraduhin napatakan kayo ng indelible ink ang inyong daliri bilang patunay ho na ikaw ay bumoto at upang maiwasan rin ho ang dobleng pagboto. Ilang araw bago ang Desisyon 2025, dalamak ang memes online. Yan, nakikita ko rin yan, Beshi. Alam ko na kung anong story mo sa Desisyon 2025. Sa Lunes. Yung daliri daw may indelible ink. Hayaan natin sila. Proud sila na pinractice nila ang karapatan nila bumoto. Huwag natin tawag dyan, discriminate or pagtawanan. Tayo kasi, Beshi, wala tayo nun nung bumoto tayo last week. Tama ba ako? Pero, kasi bukas pa lang, isasalang yun o isusubo sa sa mga katulad natin na nag-participate sa absentee voting. Noong nakaraang national local elections, ganyan ang gawa ko. Nag-story ako ng indelible ink. Okay lang naman daw yun. Be proud na ikaw ay bumoto. Yan. Ano pa ba ang mga bawal gawin? Ayun, make sure to proofread. Huwag kalimutang suriin ang iyong balota. Yan. Tiyaking maayos ang iyong balota bago ibigay o iboto. Kapag ito ay may sira, labis na marka, agad ipagbigay alam sa mga election inspector para mapalitan. Kasi baka mamaya hindi ma-read. Diba? Huwag din makipagtalo sa mga election officer. True, Beshi. Bakit? O, syempre. Common sense. Kung may problema, harapin ito ng mahinahon. Kasi ang pagkikipagtalo o pagmungkahi ng kaguluhan ay maaaring magresulta sa pag-disqualify o di ka na maata makaboto. Oo, mamaya inaano mo si ate girl na election officer doon. Dahil ikaw ay parang, although kasi kailangan maging calm tayo kasi alam naman natin na mahirap pumila. Andyan ang init, andyan ang gutom, pero maging kalmante po tayo. May word bang kalmante? Kalmado. Maging kalmado po tayo para, nandun tayo para bumoto wag na ho nating sabayan ho ang init. Wag na ho sumabay ang init ng ulo. Uminom na lang ho ng malamig na tubig. Malamig na tubig. Ng tubig lang. Para kumalma. Yes. O kaya mag-ice cream habang nag-aantay. Ice cream, chilling ice cream. At syempre, Beshi, ang pinakatandaan natin bukas, bawal na ho o
ilang bawal na talaga ang mga kampanya. Oo. Pati ho yan na magsusuot kayo ng mga ng damit na ine-endorso niya ho ang kandidato. Baka naman pipila kayo, nakalagay pa dito, vote mayor. Wag na po yun, wag nyo na po tangkain yan. May pangalan o simbolo ho ng kandidato, maging accessories man ho yan, sombrero, damit, pati ho ang pamimigay ng campaign material sa loob ng presinto, bawal ho yan. Yan. Kung gusto nyo mag-celebrate after bumoto, wag na pong uminom ng alak. Meron pa, Beshi, bawal, di ba, nasabi rin na bawal yung, ito yung paaralan. Ito may dito, may isang station dito, parang pakain, breakfast, lunch, tapos aanin ka muna, kain ka muna. After bumoto o bago bumoto? Bago bumoto. Ayan, din yan. Bawal din yan. Tawag dyan, campaigning, ang tawag dun. Basta, nalimutan ko na. Mayroong English word na nasa dulo ng dila ko, pakitingin nga. At syempre, Beshi, liquor ban. Bawal na bawal ho ang alak. Yan, sana naman ho. Hanggang kailan ba, Beshi, ang liquor ban? Sa aking pagkakalam ay sa Mayo 14. Mayo 14. Ayan ho, ilang araw lang naman ho tayong magtitiis ng walang alak. Kaya ba, Besh? Yung mga gusto mag-celebrate sana ngayon ng Mother's Day, na maghinay-hinay po tayo dyan. Tubig-tubig na lang ho muna tayo. Juice na lang muna. Timpla iced coffee, ganun. Yan, iced coffee para mawala ho ang init ng ulo. Huwag tupiin, punitin o dumihan ang balota. Common sense naman na yan. Hindi naman mababasa ang ating papel na. Huwag magdala ng anumang patalim gaya ng kutsilyo, gunting at iba pa. Tama. Beshi, meron din tayo dito yung 8 hakbang sa pagboto. Ayun. Unang-una, ito po ay yung kapag nandun na kayo sa mismong paaralan papunta sa iyong presinto, lumapit unang-una sa electoral board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at a sequence number. Siyempre, pangalawa ho, titingnan ho ng electoral board kung ang inyong pangalan ay nasa election day computerized voter list, at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Yan ho ay para malaman talagang hindi pa ho kayo nakakaboto. Para lang ho ma-verify. Kung walang marka ang kuko, i-verify ng electoral board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahan ka sa election day computerized voter list. Ipapakita ho sa inyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ho ang marking pen. Mag-ano ka na mag-e-exam. Board exam. Pumunta sa vote pagkaabot sa inyo, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng bilog bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Make sure na hindi yung parang hindi ito katulad nung kolehiyo kayo na kayo ay manghuhula lang. Ay, okay na to, AAA. Ay, nakaka-A ko lang kanina, B naman. Okay? At syempre ho, matapos ho mag-shade, ipasok ho ang balota sa automated counting machine o ECM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ng ballot image ang inyong balota. Suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At syempre ho, ang panghuli, magpalagay ng indelible ink sa kuko. Yan, para iyong imay day. At syempre, pagkatapos ho niyan, lumabas na ho ng polling place. Pagkatapos ho bumoto, para ho maibawasan na natin ang medyo matao pa sa loob. Oo, wag na makipagtsikahan pa. Kasi nga, Beshi, may mga susunod pang boboto para maiwasan naman natin yung mahabang pila. Yan. Kaya sa darating na desisyon 2025, maging alisto, maging disiplinado at bumoto ng tama. Yan. Ang dami na paulit-ulit ng reminders namin. Siguro naman na tumatanim na sa isipan ninyo iyan. Ayan na naman tayo sa iboto si wisely. Vote wisely. Bumoto ng tama, NANG. Bumoto ng tama, NG. Yan. 5 minuto bago ang alas 11 ng umaga. Pasadahan natin ang mga kasama na
sumama sa atin para dito sa isang oras nating huntahan. Sino-sino ba yung mga yan? Nabatiin ko lang, malapit ang fiesta sa amin sa Lucena City, Uwi ka Pasayahan ba, Beshi? Festival. Naku, hindi. Hindi ko na naman matitikman ang pinagmamalaki ng Lucena City na chami. Yan, yan na naman sa Chami. Di ko nga alam eh. Chami. Chami. Chami with tinapa. Yan, chami tinapa more. Yan ang lagi naming tuwing pasayahan dyan. Ang pasayahan ay parada ng mga artista ng pogi at magaganda. Meron ang ganda ng aming music dyan. Nakaka-LSS. Papaparinig ko sa iyo Mamaya, next pag time. uwi mo. Kay Kuyang Mar Urbano. Yan. Magandang umaga sa iyo, Kuya Mar. Sa pagboto bukas, piliin lang ang may mabuting kalooban. Tama ka dyan. Sino pa itong mga kakasama natin? Ayan, Happy Mother's Day po kay Tita Baby Helmasco. Happy Tita ko. Mother's Day po. Dami mo naman, tito. Meron pa nga. Ay, yung tita ko sa asawa ng aking tito. Malamang. Ayan, si Auntie Daisy. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day po. Good morning, Sorsogon City. Kay Carl Almasco ng radyo natin, Sorsogon City. Good morning po. Hello, Kuya Carl. Good morning. Happy Sunday, mga yes friend. Nathaniel Medrano, magandang umaga din sa iyo. At sa aking friend, si Kyle. Good morning. Oo nga shout out mother daw. Mother. Kay Jocelyn Halmasco, hey, watching again and Yan again. nga, si Tita Baby. Ay, tama. And Ganyan ko na siya kanina. Again and again. Okay, good morning po. Sino pa may tell? Happy Mother's Day din po kay Tita Renelyn at kay Tita Melody. Oo nga. Sa lahat ng mga mudrakals at saka sa mga tatay na tumatay yung mga ina din. Yan, Happy Mother's Day din po sa inyo. Sa mga single mom, yan. Huwag natin kalimutang pasayahin kahit papaano ngayong araw nila. Araw nila ngayon, huwag mong painitin ang kanilang ulo. Magandang umaga po sa lahat ng tumutok sa atin dito sa YouTube channel natin. DZRH News Television, sa ating DZRH Radio 666 kHz, sa ating Facebook Live. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Syempre naman, kahit nakatutok pa rin ang DZRH sa Desisyon 2025, paulit-ulit pa rin kami dito sa programa namin ni Beshwina na nagsasabi ng Happy Mother's Day bago kami magpaalam sa lahat. Hindi lamang sa mga, pati din sa mga nanay, mga Pilipino na nasa ibang bansa yan. Happy Mother's Day din po. Sa mga nagtatrabaho ngayong araw na to ng ang mga nanay, nanay nagtatrabaho. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day po. Mula po sa aming puso, mahal na mahal po namin kayo. Nakakamiss naman ang aking mama. Ano ba yan? Naiiyak ka ba? Nakita ko yung bati kay Mami Gina. Yung binuhat sa ulan, sa baha. Graduation ko yun, Beshi. Tapos, sobrang maulan pag namin. Tapos, medyo baha na rin. So, parang, syempre, ang tatay ko to the rescue, ayaw niyang mabasa ang paa ng aking nanay. So, binuhat niya. Pero narinig ko pinagtatawanan mo. Oo, Beshi. Kasi, syempre, medyo mabigat si mama. So, piggyback ang tawag doon, di ba? Oo, piggyback ride. Piggyback ride. Yan. Ang tatay ko naman ang nanay ko naman ay kilig na kilig. Kilig naman si Mami Gina. Kay Tatay Edwin ba? Tatay Edwin, tama ka dyan. Parang ano yun, kabaliktaran ng Idon Sulweta mo ako. Yan, Gina Hesoro. Ito naman. Grabe ka naman, Mami Gina. Mamaya, mama, abangan mo na lang. Yes. Oy, pero Desisyon 2025, a DZRH Special Coverage. tayo po dito sa DZRH ay tuloy-tuloy ang pinaka-komprehensibong election coverage. Ang Desisyon 2025 at DZRH Special Coverage. Kasama ang pinakamalalaking pangalan sa radio broadcast. Sila Angelo Palmones, Anthony Taberna, Jerry Baha, at ang nag-iisang lakay, ang mayor ng Star City, Lakay Deo Macalma. Gayon din ang pinakamalalaking pangalan sa FM radio. Sila DJ Rakitera ng Love Radio at DJ Rico Paniero at DJ Sexy Megan ng Yes FM.
sa mas pinalawak na pagkalap ng mga pinakabagong balita bago, habang at pagkatapos ng halalan. Kasama ang pinagkakatiwalaan at nagkakaisang himpilan ng MBC Media Group na binubuo ng mga 200 radio stations at social media platform ng Lover Radio, Yes FM, Easy Rock, Action Radyo, Radyo Natin Network, DZRH TV at ang kauna-unahang radyo DZRH. Mapapakinggan sa 18 relay stations ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Apare hanggang Tawi-Tawi, ibibigay namin sa inyo ang up-to-date na mga kaganapan ngayong halalan. Mapapanood rin sa DZRH TV, sa Facebook at YouTube at sa mga social media pages ng Lover Radio, Yes FM at Easy Rock ang mga kaganapan sa Desisyon 2025. Desisyon 2025. A DZRH Special Coverage. Sa minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, magpapaalam na po kami ni Beshwina. Ito pa rin po ang inyong favorite Sunday morning habit, ang huntahan na kasama ninyo sa isang oras na kwentuhan at tsikahan at informative conversations. Ako po si Josa Cruzata. At ito naman po si Vina Pearl Hesoro. Nag-uulat pa rin para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ang ating oras, 11:01 ng umaga.